BP Sara joins criticism of DTI's 500 pesos Noche Buena budget. Bakit yan, Mr. Maravillas? Nagpipiesta si Sara sa Litson with Digong. File photo po siya. Iwan ko man sa Philippine Star. Yun ba yung piniling picture? Palace stands by DTI's 500 pesos Noche Buena budget. Sabi ni Yossi Castro, the issue niya is not about whether the amount could pull off a festive Christmas meal. What is being discussed with regard to the 5 Sara flies to The Hague anyo? Pagkatapos may gana kang mag-criticize sa 500 pesos na Noche Buena. Palibasa, marangya ang inyong pamumuhay. Huwag mo itulad sa'yo ang pamumuhay ng mga ordinary Filipinos. Ikakaya mo na ang piyesta sa Litson. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan yung 500 pesos na Noche Buena. Kasi naging controversial siya. Ayaw tantanan yung DTI at yung Palasyo Malacanang dahil sa 500 pesos na Noche Buena para sa ordinaryong pamilya o 4 base po sa estimate ng DTI. Pati si Sara Duterte po nakisawsaw na din. Basta't may opportunity bumanat po, BP Sara joins criticism of DTI's 500 pesos Noche Buena budget. Bakit yan, Mr. Maravillas? Nagpipiesta si Sara sa Litson with Digong. File photo po siya. Iwan ko man sa Philippine Star. Yun ba yung piniling picture? File photo ng Noche Buena siguro ni Sara at saka ni Digong. Nagpipiesta po sa Litson. Puti sila po. May kakaya na magpiesta sa Litson, sa Noche Buena. Sanay silang gumastos ng hindi nila pera. Pero yung ordinaryong Pilipino mga kababayan, wala mang kakayahan na tulad ng pamilya Duterte. Mag-feast sa isang buong Litson. Sila lang ang kumakain. Tapos ang damit nila ordinary. Naka-t-shirt lang mga kababayan para i-portray na todo bali sila. Just an ordinary person. Pero ang pinapapak po, buong Litson, hindi man yan kaya ng ordinary Filipino. Ang sinasabi naman lang po ng DTI, nasa 500 pesos, pwede na yun pagkasyahin para sa Noche Buena ng ordinary Filipino. Anong mali doon? Ang objective po ng DTI ay para i-encourage yung mga manufacturers ng mga pagkain na pang Noche Buena. Nawag naman po nilang taasan. Yun ang paliwanag ni Yossi Castro kahapon. Palace stands by DTI's 500 pesos Noche Buena budget. Sabi ni Yossi Castro, the issue niya is not about whether the amount could pull off a festive Christmas meal. What is being discussed with regard to the 500 pesos is whether it is doable. Even experts like Steve Coa of the Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated agreed with the DTI. The issue is whether it is doable, sabi po. The discussion here is about whether it is doable. That is the issue of the DTI. The time, because DTI officials announced that they have asked the manufacturers of basic needs, basic commodities not to raise prices until the end of December. I hope they won't miss the essence of what the DTI was saying. Binibigyan kasi ninyo ng masamang kaulugan. Alam po ninyo, ang isang bagay, pag binigyan mo ng masamang kaulugan, talagang masama. Kahit mabuti ang intensyon ng DTI sa pagsasabi na 500 pesos pwede na sa Noche Buena for member of a family. Ang ibig sabihin, ang intensyon ng DTI, pakiusapan ang mga food manufacturers na huwag magtaas ng presyo para naman po makaya ng mga ordinaryong family. Sa budget nilang 500 pesos, pwede na silang bumili ng pang Noche Buena. Anong mali doon? Masyado naman ninyong lahat na lang kayo negatibo. Sa ordinaryong family po, kahit less than 500 yung budget, pwede silang bumili ng pang Noche Buena. Halimbawa, bumili ka ng 1 kilong bihon or pansit, tapos 1 kilong malagkit, gawing linokay. Iwan ko kung ano yung tawag sa inyo ng linokay? Yung native kakanin na matamis, binoto, ibos, linokay. Yun kami noon.
Tapos, bili ng kalahating kilong karne, pangsahog doon sa pansit bihon. Solve na po. Yun kami sa barangay noon, mga kababayan. Depende sa inyo. Ang dapat itinuturo kasi natin sa ating mga kababayan, yung Filipino values na sabi sa kasabihan sa wikain, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Tama po mga kababayan, alangan man, gagastos ka ng 1,000, ang kaya mo 500. Tama po? Ngayon, kinikriticize ni Sara Duterte. Hindi daw kaya ang 500. Di ibigay mo yung karangyaan mo, i-share mo sa mga mahihirap. Di ba po? Nasanay kasi kayo sa marangyang buhay. Tingnan ninyo mga kababayan si Sara Duterte. After na ma-approve yung budget na 889 million, lumipad pa padahig para doon. I-spend siguro yung Pasko. Lumipad agad mga kababayan. December 3. Kahapon, lumipad. Sara flies to The Hague o the other day. Sara flies to The Hague anyo. Pagkatapos may gana kang mag-criticize sa 500 pesos na Noche Buena. Palibasa, marangya ang inyong pamumuhay. Huwag mo itulad sa'yo ang pamumuhay ng mga ordinary Filipinos. Ikakaya mo na magpiesta sa litson. Di ba? Ayan na. At kaya mong mamuhay ng marangya. Isabi nga po mga kababayan dito sa latest na COA findings. Ang Office of the Vice President, mayroon pa rin 335 na mga guards on its payroll. Ayan mga kababayan. OBP has 335 guards still on payroll, sabi po ng COA. Matindi si Sara. So sabi dito sa report po ng Inquirer, despite earlier statements that she will avail herself of private services for her security, Vice President Sara Duterte currently maintains a total of 335 security personnel from the government, some of whom also accompany her in trips abroad, according to a report by the Commission on Audit on the agency's spending in 2024. The COA noted, however, that her security detail last year was considerably fewer than the 433 personnel who made up the Vice Presidential Security in Protection Group in 2022, the start of her term. Duterte added 10 more escort the next year. The Vice President on Monday lumipad na naman po padahig para i-check ang kalagayan ng kanyang tatay, former President Rodrigo Duterte, who on November 28 lost his appeal to be temporarily released from detention at the International Criminal Court. Ganon karangya ang pamumuhay mga kababayan ni Sara Duterte, funded by the Filipino taxes, by the Filipino people. So sanay ka sa ganon kasi huwag mong itulad sa iyo ang buhay ng ordinary Filipino. Kinikriticize mo ang 500 pesos na Noche Buena kasi kaya mong magpiesta sa litson. At pati yung mga bodyguards mo, kaya na magpiesta sa litson. Pero funded by the taxes of the Filipino people. Yan ang pagkakaiba. Wala kang karapatan na mag-criticize sa 500 pesos na pang Noche Buena ng mga pobre habang ikaw nagpifiesta sa litson at yung mga gwardya mo namumuhay sa karangyaan kasama mo sa pagbiyahe mo abroad. Di ba? So anong karapatan mo mag-criticize sa kalagayan ng mga pobre habang namumuhay ka sa karangyaan? Sabi pa dito, apart from the payroll for her security personnel, the Office of the Vice President also spent 5 million in donations of motor vehicles to the BPSPG. The OBP also donated vehicles to 2 elementary schools, but these were later found unserviceable, sabi po ng COA. Imagine that mga kababayan na kagagawa ni Sara. Nag-donate na sasakyan sa 2 elementary school, pagkatapos hindi na magamit, nasira agad. Ano nangyari? Baka second hand po. Later found unserviceable. O gawa sa China, walang pyesa. Para yung panahon mga kababayan ni Pinoy, si Maruhas, DILG Secretary, bumili ng mga sasakyan sa India. Yung Mahindra, disposable po. Pag nasira, wala mang pyesa. Diretso tapon, overpriced pa. Mga kababayan, alala ninyo yon? Ganun katindi. O ngayon, si Sara ganun din. Nag-donate, pagkatapos hindi na mapakinabangan. Tapos may lakas yan nga loob
magpuna sa sinabi, pumuna sa sinabi ng DTI na sa mga mahirap na pamilya of 4 members, pwede na yung 500 pesos. Bakit hindi pwede sa mahirap ang 500 pesos? Kaya yan. At ang nagsabi mismo, yung mga food manufacturers, nasa ordinary family, pwede na silang makabili. Sila yung nagpo-produce ng pagkain. At ang intensyon ng DTI is to encourage the food manufacturers na mag-produce sila ng pagkain na mura para makayana naman sa budget na 500 pesos ng mga mahirap na makabili ng pang Noche Buena. Anong mali doon? Di ba pa? Ito pa, sabi dito. Earlier on Monday, the COA also cited its annual report that the OBP last year spent 3.4 million for its livelihood assistance program, Magnegosyo Taday. A state auditor said that while program beneficiaries were found eligible, the OBP did not conduct a thorough study on the feasibility or economic viability of the proposed projects. Palpat po, linag ng COA. Basta lang may project yung OBP, ay mai-report. Sabi pa dito sa balita, a check on the number of Duterte security personnel shows that they made up about half of her staff in the OBP. The Vice President currently has 780 people on her staff, including 99 co-terminos, 63 permanent, and 34 contractual employees, 240 under contracts of service, 2 presidential appointees, 4 consultants, and 3 protocol officers from the Department of Foreign Affairs. Her critics, including Palace Press Officer Claire Castro, also questioned the Vice President's frequent travels, including the 18 times she left the country this year, but most of these travels were to The Hague. Logi mga kababayan yung ating mga mamamayang Pilipino sa ginagastos sa operation ng Office of the Vice President. Ang dami pa niyang mga bodyguards. Wala mang pakinabang yung ating mga mamamayang Pilipino sa kanyang serbisyo. Namimirwisyo pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man tumutulong, namimirwisyo pa. Tapos, ikikriticize niya yung DTI sa 500 pesos na pang Noche Buena ng pobre. Ang intensyon lang naman, encourage yung mga food manufacturers sa 500 pesos dapat may mabili na pang Noche Buena. Minasama pa ni Sara. Nasanay kasi kayo, marangyang buhay. Kaya hindi kaya para sa'yo ang 500 pesos na pang Noche Buena. Nasanay kasi kayo sa 11 days, gastusin mga kababayan ang 125 million, 11 days. Ng mga pangalan, puro chicheria. Ito pa, mga kababayan, audit report of OBP mistakenly list donated photocopies as laptops. Yan, 200,000 pesos per CCTV. COA flags the OBP's pricey equipment acquisitions over the last 2 years. Nasanay siya sa pagbili ang mga gamit na sobra-sobra, overpriced. Yan tuloy, nagsingawan mga kababayan. Kaya nga nakakita ang 200,000 per CCTV. May ganun kamahal na CCTV, mga kababayan. Napakamura na CCTV. Mayroon po kami. 6 na CCTV. Magkano lang yung gastos ng asawa ko sa pagpakabit ng CCTV? 6 na camera. 35,000 lang po. Labor materials na. Murang-mura, mga kababayan. Pagkatapos siya, 200,000 per CCTV. Ganon katindi. Kaya hindi siya sanay. Sa 500 pesos na Noche Buena, nagreklamo si Sara. Sanay siya sa paggastos ng napakakalaki na pera ng bayan, mga kababayan. Pagbili ng mga gamit na sobra sa presyo, sobra ang patong. Vice President Sara Duterte's office acquired 7 CCTV units in 2024 at an average of 212,464 each, according to financial records released by state auditors on Monday. The Commission on Audit's annual report for the OBP also listed the acquisition of 13 units of laptops valued at 3.92 million pesos or roughly 1,230 each. Anong klaseng laptop yan? Bumili po ako ng laptop. O ito Apple. 90,000 lang po ito. Apple, 90,000. Ang nakita kong pinakang mahal na laptop sa SM, 150,000. Yun na yung pinakamahal. Doble, mga kababayan, yung presyo. 301,230 each. Yung laptop na binili ni Sara. Malinaw po na matindi ang tungpat. Lokohan na to, mga kababayan. Di ba po malinaw? Pero sabi po,
ng OBP sa Philstar. The entry niya for laptops was a clerical error. May palusot pa. In that, the total actually pertains to 12 donated photocopiers valued at 3.82 million pesos. In one desktop computer for video editing valued at 92,000 pesos. Yan daw po. COA's report released detailed 76.11 million in property, plant and equipment, acquisitions by Vice President Sara Duterte's office across 2024 and 2023, including vehicles, cameras, computer equipment, and other assets. They are specifically referred to as acquisitions because the equipment can either be purchased or donated. Ayan yung mga binili, mga kababayan. 19 units of motor vehicles, 26,372,000. 13 units of laptop, 3.9 million. 7 units of CCTV, 1.4 million. 8 units of camera, 1.1 million. OBP video room, 750,000. 2 sets of generator sets, 665,000. 2 units of sound system, 570,000. 6 units of television, 379,000. 4 units of aircon, 294,000. 3 units of cabinets, 250,000. 2 units of Apple MacBook Air, 241,000. 1 set of conference system, 210,500. Ayan pa, mga kababayan, yung mga pinagbibili ni Sara Duterte. 200,000 per CCTV unit. Napakamahal. Ayan, sabi rito, comparable or high-end security camera packages in the market based on online search of CCTV systems for offices show that those with advanced features typically retail for 15,000 to 17,000 per unit from leading brands, while complete 8 camera packages are priced at around 21,000 to 22,000. Nagpakabit po kami ni Mrs. na gano'n, CCTV. 6 camera, labor materials na. Pati yung pagpakabit, 35,000 lang yung gastos na. Napakamura. Alam na ninyo kung saan napunta yung pera ng bayan. Di ba po malinaw? Sabi pa dito, 120,842 per MacBook Air laptop. The office acquired 2 units of Apple MacBook Air in 2024 at valued at 241,000 total, 120,000 pesos each. In terms of pricing, yung MacBook Air M2 model retailed between 42,200 and 59,700 from non-authorized resellers in 2024. Higher specification models with 16 GB RAM and 512 storage GB retailed for approximately 95,000 to 102,000 when launched in 2022. Ito pong ginagamit ko MacBook. 92,000 na bili, 92, 95 yata bili namin noong 2024. 2024 yata, 2023 nabili ko to. Basta ganon. So, doble, mga kababayan. The price can go higher than 120,000 based on the Apple Philippines website if it includes the highest SSD storage possible and additional software. So lahat overpriced, mga kababayan, yung mga gamit na binili po ni Sara Duterte. Wala siyang karapatan na magsalita ng ganyan. Pagkatapos may pa-message pa siya, mga kababayan, na patama sa ating Pangulong Bongbong. O ito, mga kababayan, pakinggan ninyo, sinupalpal ni Yossi Castro si Sara Duterte. That she will fight against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight Fight what? against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun Lang po. Okay, thank you. Unahin niya yung sarili niya sa OBP niya, sabi ni Yossi Castro. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas, bye-bye, God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.